Hi Capricorn, sinong multo mo? Sinong multo ng isang Capricorn na siyang pwedeng magbalik sa iyong buhay ngayong November 2025? Kuha tayo ng ilang messages. Tingnan natin kung sino or ano ang aangat sa baraha. Anyway, naulan guys. Blessings sa inyo. Oo, pero kuha tayo ng guidance. Subukan po nating maging diretso, Capricorn. Ano kailangan yung marinig? Sinong multo mo? Sinong magbabalik sa inyong buhay? Sinong pwedeng magbalik sa inyong buhay ngayong November 2025? Message? Guidance advice para sa mga Capricorn. Energy check tayo. Sandali, ang dami. Naku. Alin? Hindi na to, alam mo, kayo ang pumutol sa ano. Hindi na natin mapapanindigan yung 4-card spread kasi kumpol na siyang bumagsak, madami ito, hindi natin pipigilan from Aries to Sagittarius kasi. Live na live tayo sa TikTok ay napanindigan natin, 4 na baraha talaga sunod-sunod yung bumabagsak. Pero sa inyo, medyo madami, hindi natin pipigilan, kumpol ito. Capricorn, marahil maraming pwedeng magbalik sa inyong buhay ngayong November. 6 of Cups. Perfecto actually. Ito yung mga connected someone or anything sa nakalipas from your past, Capricorn. Diyan pa lang, maring ito ay ex-lover, ex-friendship, andyan na lahat. Pagdating sa inyong mga relatives, cousins, mahal sa buhay, yung hometown mo kung saan ka lumaki, yun yung magbabalik kahit sa simpleng pakiramdam. Maring higit kayo maging emotional or mag-reminisce kayo sa mga ganap from the past. Sobrang perfect sa topic natin, humarap tumalon. Kahit sa simpleng connection po, ito reconnection over the net, simpleng hi and hello, eto, mag-add na tayo. 9 and 8 of Swords, 2 of Wands, okay, lalo pa kung meron kayong, nasa long distance, or may gap, may distansya, nasa ibang bansa, halimbawa. Kahit over the net po, meron akong nakikitang plano, ideya, malilikhaing ideya, na pwedeng umangat. Ito yung multo nyo, na in a way, baka magbalik. Merong reunion. Since mag-holiday season na tayo, Capricorn, baka may mga umangat dyan na pagpaplano, connection, communication, para sa inyong reunion. Why not? May celebration. Okay? Sinong multo mo, Capricorn? May hugot na ha. Lalo, if this is someone, ang lawa kasi nito. Could be connected sa travel na na-mention ko na. Baka para sa ilan marahil ito ay someone na nasa ibang bansa. Or meron kayong pangarap na makapangibang bansa, Capricorn, may ganun ba? But in a way, parang hindi ito natuloy-tuloy sa nakalipas. And this time, pwedeng may umangat na opportunity para sa inyo. Oo. Or meron bang nag-ghost talaga sa inyo? The 6 of Cups, anyone, or someone from the past. This time, pwede yan kumonekta talaga. November 2025, Capricorn. Andito kasi, maaaring nag-stock na to. Para sa ilan ha, nagsisilay na, sumisilay na, gamit ang internet, social media. For some of you, just only take what resonate, Capricorn. Other messages, kung di yan mag-apply. Ito na-mention ko to kanina kay makasunuran lang kasi kayo, Sagittarius. But regardless, physically, mentally, emotionally, the 10 of Swords may hugot. 9, 10 of Swords. Pagdating sa inyong mga sarili, physically, mentally, emotionally, Capricorn, bilang kayo mga masisipag naman talaga, natural, kayo buwing letter, yung sense of purpose, sense of responsibility, hindi nyo pa man yan ma-realize sa inyong mga sarili. Pero, pakiramdaman ng inyong mga health, okay, again, di isang medical advisor si Moonchild, baka yung multo nyo, lalo pa kung hindi nyo nabigyan ng tuon or ng focus ang inyong mga pangangatawan na. Sobrang busy, productive ang buhay. So sabi ko rin, at na-mention ko kanina, kung kailangan yung kurutin ang inyong mga sarili, tapikin ang inyong mga balikat, gawin yon. Oo. Kasi baka hindi nyo na nararamdaman.
tao ka pa ba dyan, Capricorn? So, take it easy, baka ito yung multo nyo, yung kayo mismo. Hindi nyo napapakinggan ang inyong mga sarili. Listen to your body, guys. Sa part na yan, kayo po ang higit na makapagsasabi. Okay? Iwas kayo sa ilang pressure, ilang tension. Kasi yun yung nakikita ko dito. Okay, oo, yun nga. Or anything painful, emotional, sensitivity na connected sa past, guys. Meron bang dumaan sa inyo sa ilang painful experiences? The Ten of Swords kasi, 8 of Swords, 9 of Swords. Connected sa past, guys, na nagkaroon ng stress or worse, nagkaroon ito ng trauma for some of you na hindi okay. Maaring umangat yan yung multo nyo. Na ano man ang gusto nyo mang takbuhan, kalimutan, maaring dinadaan ng ilan sa pagka-bessie, pero kaakibat yan, nandyan pa rin. Hindi siya mawala-wala kasi konektado siya. Nangyari na okay? It's in the past, guys. Alam ko madaling sabihin, mahirap gawin. Ito nga parang, lalo kung matagal na to, okay? Maaring mag-reappear. Umangat siya ngayon, November. Higit kayo maging sensitive, emotional. Pero yun yung paalala ng baraha sa inyo na alisin yung pagiging worry. Pag-overthink. Okay. Hindi yun makatutulong sa inyo. Pagtanggap sa situation, yun na nga yung ginagawa ko, Moonchild Pero di natin may iwasan kasi ito ay kaakibat din. Kaakibat talaga ng buhay na pinagdaanan nyo from your past na pwedeng umangat. Or sabi ko nga, pwede itong connected sa mga na-mention ko, guys. Someone na iniwanan kayo ng stress or even nga worse, ilang traumatic experience from the past. Alam ko may hugot po yun. This is for some of you. Just only take what resonate po, ha? Ayun yung una kong nakikita. Parang dami kong nasabi. Add muna tayo. Capricorn, sinong multo mo? Sinong magbabalik sa buhay mo? Fire, kuha pa ako. Neptune. Excuse me po, inuubo pa rin ang Moonchild. Fire. Okay. So may energy. Dalawa lang ito. It's either may inspire ka or mag-iinit ang ilang emosyon, ang ulo. Ayan. So, sabi ko nga, kalma. Or, kung i-apply ko sa ilang na-mention ko, may celebration naman ako nakikita, guys, Friendship. Or, family, home, reunion, reconnection. Marahil para sa ilan lang yun, ha? Hindi kailangan mag-apply. Na ilang kaganapan na hindi kagaanan from the past. Planet Neptune, this is about your dreams, your hopes. Why not? Yung mga pangarap mo pa or pinapangarap mo pa ay hindi imposible. Baka may pag-angat yan ngayon. Okay? Or merong someone na magbalik para maisakatuparan yung mga pangarap niya para sa'yo. Sa aking, yung ilang person na nabanggit ko. Or Neptune kasi, it's in the 12th house, guys. Na-mention ko to kay Sagittarius, fiery energy. Regardless sa sa sign or ano pa man, ang lakas ng ulan, pero pagdating sa inyong mga faiths, spiritual connection sa taas, or pagdating sa religion, I see healing, ang lawak nito, anything connected sa health din, physically, mentally, emotionally, or sa hospital facilities, guys, baka meron kayong someone from the past, or someone nag-healer, nanggagamot, doktor, nurse, someone ganon, maaaring merong connection, ito yung multo nyo. Or pwedeng mag-appear. Ang lawak ni 12th house. 12th house is connected po sa karma. Guys, hindi kailangan yung pinakasalita, pero yung consequences. Okay, na ating nagawa. Positive, negative, good or bad. Maaaring merong mag-appear. Okay, may umangat dyan. May hugot si Neptune, malalim kasi ito. Along with your other cards, may hugot din. Okay, ito naman ay parte. Ang hiningi po natin, guys, Capricorn, ay
kung sino yung magbabalik or ano yung magbabalik from the past. Ito yung mga experiences nyo sa nakalipas na. Okay? Pero sabi ko nga, kaakibat na yan nung sino kayo ngayon eh. Okay? So, as long as yung ngayon, ito naman yung mahalaga, alam nyo sa inyong mga sarili na andito lang kayo sa pagkawasto. Nang walang pagkakulang or pagkasobra, wala kayong dapat ikabahala. Okay, unti-unti I see healing, new beginnings. May paghilom ng ilang sugat na ito, guys. If ever mag-resonate man po yung mga hugot na aking na-mention, ipapasok ko na rin 12th house kasi, guys, is about the afterlife. Yung mga nawala na, or again, hopes, dreams, kung mas practical, mga panaginip nyo. Naiwan ko to kanina kay Sagittarius din, kasi umappear sa kanya, kung di ako nagkakamali, si Pisces. Pisces planet ruler is Neptune. So, I feel na kailangan ko rin banggitin sa inyo. Ayan. Alin. Pagdating sa inyong mga panaginip, baka may mag-connecta sa inyo, may magpakita sa inyo na someone, hindi kailangan katakutan. May magparating na messages or yung mapapanaginipan nyo, ito lang din, kung sino kayo, kung ano yung mga hinarap nyo from the past. At dyan mapagninilay kayo sa inyong buhay. Napakalalim. Okay, napakalawak ng iniwan ng baraha sa inyo. Ito yung umaangat na guidance advice na pwedeng siyang magbalik sa inyong buhay, November 2025, Capricorn.